Bumuo ng Interagency Task Force ang BARM government para tutukan ang kasalukuyang sitwasyon sa usapin ng langis at enerhiya sa rehiyon sa gitna ng patuloy na sigalot sa gitnang silangan. Ito ang kinumpirma ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua sa ipinatawag nitong pulong kasama ang mga miyembro ng kanyang gabinete. Kinukonsidera rin ang pag-angkat ng langis sa karating bansa sa Southeast Asia ayon sa opisyal. Ang News Now sa report. Nagpatawag ng pulong si BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua araw ng Biyernes kung saan tinalakay ang kasalukuyang sitwasyon sa usapin ng langis at enerhiya sa rehiyon sa gitna ng patuloy na sigalot sa gitnang silangan. Ayon sa opisyal, bumuo na ang kanyang administrasyon ng Interagency Task Force para tutukan at matugunan ang mga hamon sa kasalukuyang pagdating sa produktong petrolyo at enerhiya. Tumawag kami ng emergency meeting with all the cabinet ministers, considering all situation na dala ng Middle East crisis. So, simple lang ang natapos namin doon. We have created an interagency task force to look into all these problem na nangyayari ngayon. That includes the oil fuel crisis natin dito sa Bangsamoro, not only in the Bangsamoro, the whole Philippines and the whole world for that matter. So, kailangan tayo mga Bangsamoro since we are still in a very infant situation. Our government is really bago pa lang. So, kailangan ingat tayo sa lahat ng pagkakataon na kung anong mangyari. Although, hindi pa rin naman malala sa atin, pero yung oil talagang nararamdaman natin yung situation. That's why yun ang situation na nakatrigger bakit we called a meeting yesterday, emergency meeting for all the ministers. Kinokonsidera rin umano ang pag-angkat ng langis sa karatig bansa sa Southeast Asia. Ayun ang in-charge sa memory natin at saka yung si Bago. Pinag-aralan nila lahat ng mga legalities na pwedeng magawa para kung sakaling pwedeng mangyari yon na pwede tayong kukuha ng oil sa Brunei o kaya mga neighboring countries natin na mga nasa paligiran. Like for instance, Malaysia and Brunei and other, even Indonesia. Sa ngayon, umaabot sa mahigit 80 pesos hanggang mahigit 100 pesos ang presyo ng produktong petrolyo sa maraming lugar sa rehiyon. Nauna nang ipinag-utos ng pamahalaan ang pagtitipid ng mga tanggapan ng gobyerno, lalo na pagdating sa consumption ng langis at electricity kasunod ng kasalukuyang krisis sa langis. Alinsunod sa naging kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naphtali Velarde, iMinds, Philippines.